Hello, good morning. Yan, bago ko po ipaliwanag ang introduction ng isinusulat kong aklat na Internet Life Book, ay kukunan ko muna ito ng video. Itong mahalagang I insist ongoing propagation throughout the world. Yan, ito ay Philippine Arena kung saan nandyan ang ating pamamahala, pangkalahatan ng iglesia ay mamamahayag. Yan, kung kayo ay malapit sa mga lokal ng iglesia, makikita nyo po ang mga bahay-sambahan, ay wag na po kayo mag-atubili. Mahalaga po ang ating kaligtasan at pagtahan sa bayang banal na ipinangako ng Diyos sa mga nasa loob ng iglesia. At huwag po kayong masasaktan. Ito po ay makikita nyo, Philippine Arena, Bulacan, Philippines, Worship Service and Evangelical Mission. Huwag po kayong masasaktan kung sasabihin namin na kami lang ang maliligtas. Katunayan na mahal namin kayo, ipinaliwanag ng Panginoong Jesucristo na ako ang pintuan, ang sino mang taong pumasok sa akin ay siya'y maliligtas. Ang akin na tinutukoy ang kanyang iglesia. Sabi nga rito, yung mga kabataan kailangan informed sila. Huwag po tayo magpadala sa iba't ibang mga social media influencers. Magagaling sila, pero baka makalimutan natin ang kaligtasan. Ito si Ali Soto, isang membro ng iglesia at artista. Sabi niya, it was very moving, very inspiring. And it touches our soul. There are so many members in the Church of Christ. Ito naman si Ray Langit, na sabi na, it's actually my first time here in the Philippine Arena and I was overwhelmed. Yan. Guest po siya, Philippine journalist ito, at tumakbong senador. Ito naman ang mga kapilya ng iglesia, halos magkakahawig lang. May nakalagay na Iglesia ni Cristo, pero wag niyong pagkakamalan yan na iglesia yan ni Manalo. Nakasulat na nga Iglesia ni Cristo eh. Pagagalitan kayo ng Panginoong Hesus sa loob ng iglesia. Mararamdaman niyo yan sa inyong buhay. Ito si Sam Perez, choir member, at itong mga sumasamba sa iglesia. Iba-iba na po ang lahi ng mga nakaanib sa Iglesia ni Cristo. Nasa 165 countries na po tayo sa buong mundo. At kahit man kayo nasaan sa buong mundo, pag makakita po kayo ng lokal ng iglesia, wag na po kayo mag-atubili na lumapit sa pastor para i-assign sa inyo ang isa sa mga manggagawa for the indoctrination. Tuturuan po kayo ng 25 lessons at 6 na buwan na pagsubok. Kung talagang anak kayo ng Diyos at aanib kayo sa iglesia, ipapaliwanag po sa inyo. Ito ay lalaki na inimbitahan ng kanyang kapitbahay, Emmanuel Fonasher. Guest po yan. Ang tawag po namin sa inyo, guest, sa kapag umattend kayo ng pamamahayag po ng iglesia. 6 na minuto lang po ito at ipapaliwanag ko po sa inyo. Sana matapos nyo ang papaliwanag. Mamaya po, ibibigay po ang introduction ng Internet Life Book na aking isinusulat. Sabi nga ng isa kong taga-subaybay, para daw akong Amerikano. Pero hindi naman natin ipagyayabang yan. Bago ako magsulat ay ipinanalangin ko para may patnubay po ng Espiritu. Worship Service and Evangelical Mission in Philippine Arena. Pakikita mo po ninyo, puno siya.
It has 55,000 seating capacity. At ito naman si kapatid na John Borg, isang diakono sa Pacifica, California. Medyo may edad na siya, di ba? Pero naglilingkod pa siya. All the local congregation should realize the importance of inviting someone. Oh, makikita po ninyo ha. Maraming salamat po sa inyong panonood at ituloy ko po ang introduction sa introduction para sa Internet Live Book. O, kukuha muna tayo ng background. May commercial pa. Hatching ng hatching? Baka allergy na yan. Switch to non-drowsy Alerta. Hello, good morning. O, napanood po ninyo ang wala pang 6 na minuto na ng iglesia. Kung saan po kayo malapit na lokal ng iglesia, huwag po kayong mag-atubili na magtanong sa pastor kung papaano makapasok sa iglesia. But definitely you will be invited at sumama na po kayo. Mag-aaral lang po kayo ng 25 na leksyon. 25 lessons, then 6 na buwan na pagsubok ng pagsamba. Kung talagang aanib kayo at makarating kayo sa bautismo. Gawin lang natin itong 22. The birth date of my wife, 22. Okay, now I will deliver the introduction of the Internet Live Book para mapatunayan ko po sa inyo na ako ang nagsulat niyan at ipapaliwanag ko lang rito ng Taglish. Doon sa Internet Live Book, authored by yours truly, ay pinaliwanag ko po ng English. Sabi nga ng isa kong taga-subaybay, para daw akong Amerikano. Pero hindi naman tayo nagyayabang. Nananalangin po ako bago ko po isulat yan at na-i-deliver ko po ng buo na English. Mayroon man kakaunti roon Tagalog para sa mga Pilipino, pagtiyagaan po ninyo. Maraming salamat po. Now, introduction sa aking Internet Live Book. Makikita po ninyo, hindi ko man may paliwanag verbatim katulad ng isinulat ko. Alam ko ang aking sasabihin at alam ko po ang subject. Ito ay tungkol sa aking buhay. Paano ako nag-aral, paano ako nakapunta rito sa Maynila at nagtrabaho. Ang una kong pinagtrabahoan ay isang factory ng karton dito sa Valenzuela. Pagkatapos ng 2 linggo, natanggal ako at ipinatawag muna ako ng manager. Sabi niya, magandang aking track record sa eskwelahan. Pero sabi niya, hindi ako magaling magtrabaho. So pagkatapos niyan, ng 2 linggo, na surprise ako. Ang una kong sahod
ang pinakamarami kong pera na hawakan. Oo. Then, nalaman niya ng aking pinsan na si Ate Helen at inirefer ako sa kanyang kaibigan para magtrabaho sa isang restaurant. Habang nandun ako sa isang restaurant, enjoy na enjoy ako. May music, may banda gabi-gabi, at ang pinakapaborito kong kanta ay yung Midnight Blue. Chadadadadan! Yan, Midnight Blue. Yan, kung curious din kayo sa Midnight Blue, paki-google nyo na lang kung sinong kumanta na na banda doon. Siguro yung kumanta yan ng, kung di ako kamali, All My Life. All My Life. Yan ang minsan nagjo-join ako sa kanila, kikipag-jamming, at habang ako nanonood sa banda, ay nandun ako malapit sa aircon. Gustong gusto ko ang aircon. Pero mo naman, 22 years ako sa sikat ng araw. O bagamat hindi ako masyadong nagpuputol ng mga damo sa aming sakahan, ay naranasan ko po ang humid, ang hangin ba na tinatamaan ng araw at tumatama sa mukha. At madali akong umitim. So, yan, gustong gusto ko ang guga, ang hininga ng aircon. So, pag nagustuhan ko po ang kanilang kinanta o kanilang instrumental, napapasigaw po ako at nakapagsasabi na isa pa. So, yan ang aking introduction. Then, nag-enroll po ako ng accounting sa University of the East dito sa Sangandaan ng Caloocan. At after 1 month, may mga classmates ako na nagsabi na why not shift into marketing? Dahil may pera dyan kung ikaw ay isang negosyante at para maiba naman. Then nakita ko, nalaman ko po ang fundamentals ng accounting. Very sharp ang natin, isip noon, hindi tulad na ngayon na dahil na nagkaroon ako ng silent stroke at may memory gap na tayo. Pero nagsasanay po tayo na magsalita sa harap ninyo para sa aking speech therapy. Ayan. Pagkatapos niyan, I really shifted to marketing. At may kurso roon na nahirapan ako, yung algebra. Magaling ako sa mathematics. In fact, 15 times 25, it's 375. Yan po ang ipinamana sa akin ng aking ama na regalo. At naniniwala na ako ang tunay na kayamanan ay karunungan muna. O, di ba? Wala man siyang pinamana sa akin ng material na bagay, pero mayroon siyang pinamana na karunungan. So, subaybayan po ninyo ang Internet Life Book. O, nasa Facebook na yan, doon ko muna unay sinusulat, then inaano ko dito sa video. At so much for that. Ang next topic is our goals, tungkol sa mga pangarap. Huwag po tayo matakot mangarap. Libre po yan. Kasi kung lagi nasa isip natin ang isang pangarap, mataas ang tsansa na nagkakatotoo. Dahil dito, mayroon lang akong sasabihin na anak ka man ng Diyos o hindi, dito sa mundo, ay ibibigay sa'yo, pakakainin ka, ibibigay sa'yo mga pagpapala, lalo na kung nangangarap ka. So the next topic of my Internet Life Book are goals.
kumuha po kayo ng journal o kaya notebook at itala po ninyo ang inyong mga pangarap. Write it. Isulat po ninyo, ika nga, pag hindi nyo yan isinulat, hindi yan pangarap. Isulat po yan, nandito yan sa mobile phone ko, ang aking mga pangarap. Ang isa sa mga pangarap ko, makapag-travel kami ng misis ko. Sana ipagkaloob yan. At ang mga pangarap ko, sa bawat 10, 2 ang nagkakatotoo. Alin kaya sa mga pangarap ko ang ibibigay sa akin ng boss natin sa taas? Thank you very much for watching. At kung mayroon kayong mga kalakal, papel o bakal, tawag lang po kayo sa 0939-555-4382. Maraming salamat po sa panonood. Thank you.